Hi mga karoka! Welcome back sa aming channel. So, ang gagawin natin ngayon sa video na to guys ay sasagutin ko yung mga tanong nyo about sa aking pagbubuntis. Dahil nung nakaraan guys, nag-post ako kung meron ba kayong mga tanong. So, namili ako ng mga questions nyo dun sa comment section. May napili ako guys, mga 15 to lahat. So, sasagutin natin. Ang unang tanong natin guys, galing kay Di Ocampo Ann Molina. Malaki ba ang ginain mong weight ngayon? Nagda-diet ka pa rin po ba kahit buntis ka na? Ngayong buntis na ako guys, malaki talaga yung nadagdag sa aking timbang. Kasi guys, every prenatal check-up, tinitimbang kami at saka bini-BP before mag-start yung check-up ni Doc. So, ang nadagdag sa akin na timbang ay 8 kilos. Ang naalala ko kasi guys, nung nagda-diet pa ako, ang pinakamababa ko na naging timbang is 80 kilos. So, ang timbang ko ngayon ay 88 kilos na. Opo, nagda-diet pa rin po. Pero hindi yung diet na katulad dati na 1,000 calories per day lang. So, ang diet ko ngayon ay 1 cup of rice. And then, yung ulam ko naman is small amount lang guys. Konti-konti lang talaga. Hindi na yung katulad dati na sobrang dami, kahit ano-ano lang. Siguro nakakain ako ng marami kapag may mga event, may handaan, may pa-party, ganun. Control lang talaga kasi natatakot din ako na baka lumaki si baby at mahirapan ako. So, control lang guys. Pangalawang tanong, galing kay Eve Elsinia Mabolok. Hi Ma'am, Rolf and Ka. Ask ko lang if ano po iniinom mo at nabuntis ka po. PCOS ka din po ba? Ano po ginawa mo para mabuntis ka agad? Thank you, sana mapansin. Mga sis, wala akong iniinom kahit ano para mabuntis. At saka wala din ako sa lugar para magsabi or mag-recommend ng kahit anong gamot or ano ba yan na para inumin nyo para mabuntis kayo. Kasi hindi naman ako doktor. Itong mga sasabihin ko ay share lang naman based sa aking experience. So, ako guys, wala akong iniinom para mabuntis. Pero kung sa pagda-diet, meron akong maisa-suggest, konti, pero hindi naman yung bonggahan talaga no, na alam ko talaga lahat. Kasi hindi naman talaga ako doktor. So, much better na magpa-check up muna kayo bago kayo uminom ng kahit ano, para safe talaga. Nung nagbakasyon kami ni Rolf sa Cagayan guys, sinubukan namin na magpahilot kasi merong kaibigan si Rolf na nirecommend sa amin na isang magaling manghilot. Kung gusto daw naming subukan kasi marami na rin daw siyang hinilot na nabuntis. So, dati guys, hindi ako naniniwala. Pero feeling ko, isa yun sa nakatulong sa amin ngayon sa pagbubuntis ko. Ang gagawin niya guys, ipa-plaster niya yung inyong mattress. Ang ginawa sa akin ay 7 session. 7 na beses akong hinilot. Medyo masakit lang siya guys, pero kaya naman siyang tiisin. So, sa mga gustong mabuntis, pwede nyo rin itry yung hilot. Never po ako na-diagnose ng PCOS. Last po ako nakapa-check up is 2018 pa yun. After yata ng kasal namin ni Rolf. So, matagal na yun guys. Ang result kasi ng check up sa akin dati ay makapal yung fats sa aking mattress. Hindi siya PCOS. Bali, normal naman yung nung mattress ko. Malinis naman siya. Hindi siya PCOS. Pero, makapal lang yung fats. So, ang advice sa akin is mag-diet. Kaso guys, hindi naman nangyari. Hanggang ilang taon na guys, nahiya na akong bumalik sa OB ko. Sabi ko sa sarili ko, babalik ako sa kanya kapag pumayat ako. Matagal na guys, hindi pa rin ako pumayat. Kasi nga, nagmumukbang, tapos hindi naman bumababa ang timbang ko, mas lalo pang tumaas. At saka hindi rin regular yung aking buwan ng dalaw. Kaya siguro, hindi rin kami makabuo-buo kasi nga, ganun. So, sa mga hindi nakapanood ng aking explanation about sa aking pagda-diet journey, ito yung video na yun guys. Ayan. Panoorin nyo guys. Next question na tayo. Galing kay Lacuna. Ayan. Ang pangalan niya kasi guys ay kay Lacuna. Ayan. Tanong niya, kumusta naman po ang pagbubuntis nyo ma'am? Do take care of yourself and the baby po. Okay naman po yung pagbubuntis ko and super thankful ako dahil hindi ako maselan. Never ako nakatry magsuka at saka di rin ako masyadong mapili sa pagkain. Normal ba yun guys, yung hindi nagsusuka? Or sabi kasi nila kapag panganay daw, ganun daw. Pero bakit ako panganay naman ako pero yung nanay ko, grabe yung suka niya sa akin. Next question tayo guys. Galing kay Sai, Joey, or Bina.
Ilang buwan ka na buntis, Mi? At nakita nyo na po ba gender ni baby? Sobra 6 months na akong buntis, guys. Kung sa weeks is 26 weeks. Yan. And oo, nakita na namin ang gender ni baby. It's a girl po. At nagkaroon po kami ng vlog niyan. Pinakita po namin. Ito rin po yung video na to sa mga hindi po nakapanood. Simpleng gender reveal. Next question naman tayo, guys. Galing kay Joy Nerva Pinaverde. Saan po kayong OB nagpaalaga? Hindi pa po ako nakapagpaalaga. Ang bala ko sana is magpaalaga na lang kasi nga almost 5 years na kaming kasal ni Rolf at hindi pa ako nabubuntis. Hindi pa kami nakakabuo. So, sabi ko, magda-diet muna ako at kapag lumit na yung timbang ko, balik ako sa OB ko para magpaalaga. Kaso nabuntis na ako na hindi pa ako nagpaalaga. Hindi ko masasabi yung name ng OB ko. Bali, taga dito lang din siya sa Cotabato. Tsaka magaling talaga siyang mag-alaga. Marami rin kasing nagpapaalaga sa kanya. Pero hindi ko yun na-try. Yung ano lang, yung pinsan ko sa kanya nagpaalaga and success naman. Next question naman tayo, guys. Galing kay MJ Folante. Hi po, tanong ko lang po, before ka po nabuntis, nagpa-check up ka din ba? Sana masagot kasi malaki din ako eh. So yun na nga, guys, no, parang karugtong ng tanong kanina. Hindi, guys, hindi ako nakapag-check up bago ako nabuntis. Nagulat na lang ako, buntis na ako. At saka, hindi ako naniniwala, guys, na kung malaki ka, hindi ka mabubuntis. Kasi mas marami pa yung nakita ko sa social media na mas mabigat pa sa akin na buntis naman sila. Kasi regular silang dinadatnan ng buwan ng dalaw nila. Kung malaki ka, try mo munang mag-diet, magbawas ng timbang. Ako kasi nag-no rice ako. Next question naman tayo, guys. Galing kay Cathy Malagayo. First baby nyo po ba? Opo, first baby po namin and super blessed po kami na dumating siya sa buhay namin. And hiningi din po namin siya sa sa Cebu. Pumunta kami ng Simala. Nag-pray po ako doon. Binigay po talaga siya sa amin ni Papa God. Yan, guys. Parang naiiyak ako, sorry. Kasi happy lang ako kasi almost 5 years hinintay tapos biglang dumating. Kasi nga, guys, nag-regular lang ako. Start nung June at July. So, happy ako nun. Nagtaka ako nung August, hindi na ako dinatnan. So, yun na nga, guys. Buntis na ako nun. Next question naman tayo, guys. Galing kay Del Soto. Kailan ka manganganak? Ang expected due date ko, guys, ay month of April or May. Nandyan lang sa buwan na yan. Sana nga April kasi si Rolf birthday niya April. Kung sa May naman, marami ding magbo-birthday sa family namin na May. Okay lang kahit saan dyan. Next question naman tayo, guys. Galing kay Anita Labeste. Normal delivery ka po ba or CS, ma'am? Hindi ko pa po alam kung normal ba ako or magiging CS ako. Kasi hindi pa naman sinabi ni Doc kung ano yung magiging process. At saka wala din ako idea, guys, kasi nga first time ko. Sana kahit alin man dito sa dalawa na to, maging safe kami ni baby. Next question naman tayo, guys. Galing kay Tanya Saino Ilan. As lang po, hindi ka po ba high blood ngayong buntis ka na? Kasi di ba po yung mukbang nyo noon, puro pang high blood. Tips lang po sana kasi buntis din ako, pero high blood po ako kasi mataba ako. Sa totoo lang, guys, nung nagmumukbang pa ako, never talaga ako na high blood. Kahit ano pa yung mga kinakain namin dati, kahit sobrang tataba, hindi ako na high blood nun. At saka yung first trimester ng aking pagbubuntis, normal talaga yung aking blood pressure. Nagulat na lang ako, guys, nung second trimester ko na tumaas yung aking BP. Yun nga, guys, niresetahan ako ni Doc ng maintenance para sa high blood. Kasi sabi ni Doc, normal naman daw yun sa mga buntis na tumataas daw yung dugo. Pero mawawala naman daw yun kapag nanganak na. Next question naman tayo, galing kay Jonah Lay. Anong first reaction mo nung first mong maramdaman na gumagalaw si baby sa tiyan mo? Grabe, guys, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na may bata sa tiyan ko. Tapos gumagalaw pa siya. Syempre nagulat din, guys, dahil bigla lang siyang pumipitik ng paganon-ganon. Biglang pumipintig-pintig, ganun. Nakakagulat, guys, na nakakatuwa, na sobrang, sobrang priceless. Kaya sa mga mami dyan, grabe. Talaga, feel ko na kayo ngayon. Next question naman tayo, galing kay Ma'am Michelle Araralngo. Ayan, hi sa'yo, ma'am. And kumusta po? Ayan, parati po ito siyang nanonood sa amin. And kaibigan din po namin ito siya ni Rod.
Parati siyang nagbibigay ng advice sa amin and nangangamusta. Ang tanong niya, have you chosen your baby's name yet? Yes po, may pangalan na po si baby and soon i-reveal po namin yan. And ma'am, kung gusto mong malaman, pwede kong sabihin sa inyo, PM ko lang. For now kasi, sinisikret pa namin sa social media pero sa mga family namin, may mga alam na sila. Next question naman tayo guys, galing kay Mary Juma Sibal. Tanong niya, babalik ka na po ba sa pagmumukbang pagkatapos mo po mga naksis? Depende pa po kung kaya ko na agad bumalik sa pagmumukbang. Pero for sure, babalik ako sa pagbablog. Makikita nyo pa rin naman ako guys. Dahil syempre, yung time ko, ibibigay ko muna kay baby kasi maliit pa siya. Next question naman tayo, galing kay Pamela Esma. Hello ma'am ka, ask ko lang kung hinahanap mo madalas asawa mo tapos pag nakita mo, naiinis ka na. Parang sa lahat ng tanong dito ako natawa kasi legit, grabe, hinahanap-hanap ko si Rolf pero kapag nakita ko siya, naiinis talaga ako sa mukha niya. Pero kahit ganun, super thankful ako kasi nandyan siya para tulungan ako sa gawaing bahay at saka, Jai, prinsesa ako dito ngayon kasi hindi ako pinapahugas ng plato, hindi ako nakakapaglaba kasi nga siya na lahat yung gumagawa. Nakakaawa nga minsan kasi lahat dito sa bahay, siya na yung kumikilos. Maliban lang sa pagluluto. Hindi si Rolf yung pinapaluto ko kasi hindi ko bet yung luto niya. Mama ko yung pinapaluto ko. Kung nandito naman yung mama ni Rolf yung nagluluto. Thank you God kasi nandyan ka para umalalay sa akin. Yan, super thankful ko talaga sa asawa ko. Tag nyo pala yung mga asawa nyo guys na hindi kayo iniwan nung buntis kayo. Kahit sobrang iritada nyo na. Next question naman tayo guys. Galing kay Zavea Lobre Banjola Puntal. Ask ko po if ilang years kayo naging mag-asawa bago ka nabuntis. God bless. Ayun na nga guys, nasabi ko na kanina na almost 5 years kaming kasal bago ako nabuntis. Ito guys, last question na to natin, no? Galing kay Thea Riza Sango Calites. Ang tanong niya, what vitamins are you taking when you were still TTC? TTC, trying to conceive ba ito? Yun na nga guys, sabi ko kanina, wala akong iniinom na vitamins or kahit anong gamot na pampabuntis dahil hindi naman ako nakapagpa-check up bago ako nabuntis. Pero meron pala akong i-share sa inyo na apps guys na ginamit ko. Ito yung pregnancy calculator, yan. So, yan yung ginamit ko guys. Diyan ako nag-base kung kailan pwedeng makonceive yung babae. Kasi dati guys, wala naman akong alam sa mga cycle, yung menstrual cycle, ganun. Yung babae pala, kapag dinadatnan sila, kailangan bilangin. So, ako, hindi ko alam yun. Meron tayong 28-day cycle, 35-day cycle. So, ako, 35-day cycle ako. Binilang ko siya simula June, nung naging regular ako. And then, July. So, nag-start ako magbilang kung kailan ako unang araw dinatnan nung June. Tapos, nung dinatnan din ako ng unang araw sa July. So, yun yung bibilangin nyo guys. Tapos, i-fill up nyo lang dito sa apps na to. Yung sa pregnancy calculator. Meron kayong pagpipilian dyan kung kailan manganak or kung kailan mag-conceive. Kung regular kayo, pwede nyo yung gamitin agad. So, sana makatulong sa inyo yung apps na yan or website na yan. Kasi sa akin, malaking tulong talaga yan. Kasi dyan ko talaga trinay. Totoo naman siya guys, as in. So, try nyo rin. May last question pa pala siya. Retroverted or antiverted uterus? Ang nakita ko sa result nung check-up ko is retroverted. Retroverted daw yung aking uterus. So, sinearch ko yan, no. Pag retroverted ka daw, ang best position daw niyan is yung yung dog style. Yan daw yung best position para mabuntis. So, sa mga retroverted dyan, alam niyo na. So, guys, thank you so much sa lahat ng nag-comment sa aking post. Bago kayo uminom ng kahit anong gamot, magpa-check up muna kayo. Kasi ako, nagbe-base lang din ako sa experience na napagdaanan ko. Tsaka naniniwala pa rin ako guys na kapag para sa inyo, ibibigay talaga ni God. So, hintay-hintay lang tayo at huwag tayo mawala ng pag-asa. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Rolf and Ka. And salamat din po sa lahat na sumusuporta sa mukbang ni Rolf. And sa mga vlogs po namin, pa-follow na rin po ng aming
FB page at saka aming YouTube channel. Dalawa po yung channel namin. Baka nagtataka po kayo. Isang mukbang at saka isang vlogs. Ayan. Maraming salamat po sa inyo guys and thank you so much sa pakikinig ng aking sagot sa inyong mga katanungan at kung meron pa po kayong mga tanong, comment down below lang po. Pa-share po ako ng video na to. Maraming salamat po. Bye!